mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sabi nila, madaling araw ang pinakatahimik na oras. Pero para sa akin, ito ang pinakamaingay. Ang bawat kalansing ng hanger, ang bawat tupi ng damit, at ang bawat tikmi na pilit kong pinipigil para silang sigaw sa pandinig ko. Bawat kilos ko, parang paalala na malapit na akong umalis. Nakatitig lang ako sa lumang maletang ito. Kaskas na, pero ito ang magdadala sa akin sa lugar na hindi ko man lang alam kung nasaan sa mapa. Parang dito ko na rin isinisilid ang buong buhay ko rito sa probinsya. Paano ko ba pagkakasyahin sa loob nito ang amoy ng bahay namin? Ang bawat halakhak ng anak ko, o kahit yung simpleng init ng tabi ni Benny tuwing gabi. Habang tinutupi ko ang huling piraso ng aking damit, parang unti-unti ring nadudurog ang puso ko. Pero alam kong kailangan ko tong gawin. Dahil kung hindi ako lalayo, wala kaming patutunguhan. Gusto kong sabihin kay Benny na natatakot din ako. Iniisip ko kasi na paano ko gigising sa bansang hindi ko alam ang wika. Pero alam ko din na kailangang may isa sa aming matatag. Sapagkat kung pareho kaming bibigay, sino ang sasagip sa pamilya namin? Gusto kong sabihin kay Benny na natatakot din ako. Iniisip ko kasi na paano ko gigising sa bansang hindi ko alam ang wika. Pero alam ko din na kailangang may isa sa aming matatag. Sapagkat kung pareho kaming bibigay, sino ang sasagip sa pamilya namin? Naramdaman ko ang titig niya. Alam kong gising siya kanina pa. Hindi ko pa rin matanggap na aalis ka talaga, Presi. Sa sinabi niyang iyon ay gusto ko siyang yakapin at sabihin, sige, hindi na ako aalis. Pero naalala ko ang mga bayaring may pulang marka at ang anak naming nag-aaral sa madilim na sulok. Ang pagmamahal, hindi lang naman puro yakap. Minsan, ito yung tapang na lumayo. Tiningnan ko siya sa mga mata. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko. Sa isip ko, sinasabi ko sa kanya. Inabot ko ang mga kamay niya at piniganang mahigpit. Benny, wala na tayong ibang paraan. Magtiis muna tayo. Aalis ako ngayon para hindi na kailangang umalis ng anak natin paglaki niya. At saka ito lang ang tanging paraan para hindi na tayo laging nagtatago sa utang. Umiling at napabuntong hininga na lang si Benny. May trabaho pa naman ako sa construction na, kahit papano. Tugon nito. Ayaw kong saktan ng pride niya. Alam kong pagod siya. Alam kong ginagawa niya ang lahat. Pero sa mundong ito, ang kahit papano ay hindi sapat para makakain ng 3 beses sa isang araw. Huminga ako ng malalim. Pilit nilulunok ang bara sa aking lalamunan. Inawakan ko ang magaspang niyang palad. Ang mga kamay na nagpatayo ng mga bahay ng ibang tao, habang ang sarili naming bubong ay tumutulo kapag umuulan. Benny, hindi sapat ang pako at semento para bayaran ang pangarap ni Junior. Gusto mo bang maging katulad natin siya, na laging nagbibilang ng barya bago pumili ng bigas? Tiningnan ko si Benny. Ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngayon ay nilalamon na ng takot. Gusto kong isigaw sa kanya na 1 taon lang. 1 taon lang ang kailangan ko para itawid ang pamilya namin. Pero paano ko sasabihing magtiwala siya kung pati ako kinakabahan sa pupuntahan ko? Alam mo namang delikado roon, Presi.
Paano kung mapunta ka sa abusadong amo? Baka anong mangyari sa'yo? Benny, magtiwala ka naman sa akin. Hindi ako pupunta ron para sa kung ano. Para to sa pamilya natin. Hindi na siya sumagot. Pagkos ay yumukulang si Benny. Ang kanyang mga balikat na dati tila kalyado sa tatag ay tila gumuho sa bigat ng aking mga salita. Sa bawat patak ng luha na pilit kong itinatago, may katumbas itong pangako. Hindi ito tungkol sa pag-iwan, kundi tungkol sa paglalatag ng mas matibay na pundasyon. Ang pag-alis ko ay hindi pagtakas sa obligasyon, kundi ang pagsalubong sa mas malaking hamon sa ibang bansa. Dahil ang tunay na pagmamahal ay marunong magsakripisyo ng kasalukuyang yakap para sa mas masayang bukas. Kinabukasan, ang ingay ng airport ay kabaliktaran ng katahimikan sa loob ng dibdib ko. Naroon ang mga kamag-anak, pero ang pansin ko ay nasa 7 taong gulang naming anak, si Junior. Mahigpit ang yakap niya. Tila ba kung bibitiw siya ay mawawala ako ng tuluyan. Nay, ang tagal mong mawawala. Wika nito. Pilit lang naman akong ngumiti at sumagot sa kanyang, "Sandali lang to, anak. Magtatrabaho lang si nanay para mabili mo yung magandang bag na gusto mo para sa school. Maging proud ka kay nanay, ha?" Hinalikan ko ang buhok niya. Sinusubukang baunin ang amoy ng pagkabata niya sa alaala ko. Kinuha ko ang aking maleta. Ang bawat gulong nito sa semento ay tila tibok ng puso kong nagnanais manatili. Ngunit ang isip ko ay nakatanaw na sa malayo. Tumalikod ako bago pa man tuluyang kumawala ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako lilingon dahil alam kong kapag nakita ko ang lungkot sa kanyang mukha, baka bitiwan ko ang maleta at hindi na makatungtong sa eroplano. Pag-upo ko sa waiting area, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Benny. "Ingat ka, huwag mong kalimutan na may asawa't anak ka rito." Napatitig ako sa screen. Gusto kong isagot na, kailanman ay hindi ko kayo makakalimutan. Dahil kayo ang dahilan kung bakit ko tinitiis ang lamig ng mundong papasukin ko. Pinatay ko ang cellphone. Sa paglipad ng eroplano, alam kong hindi na ako ang dating presi na umalis ng probinsya. Isa na akong ina na hanggang makipagsapalaran sa dilim para lang maging maliwanag ang bukas ng mga maiiwan ko. Habang unti-unting lumiliit ang mga ilaw ng Maynila sa ilalim ng eroplano, paulit-ulit kong binabalikan ang huling sinabi ko kay Benny. Mahal ko kayo, para ito sa atin. Pero sa bawat kilometrong layo ko sa kanila, may tanong na kumakatok sa isip ko. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko kayang labanan ang lungkot na ito bago ako tuluyang lamunin ng pangungulila? Paglapag ng eroplano sa Riyadh, agad akong sinalubong ng init na tila nanununtok sa balat. Ibang-iba ito sa init na nakasanayan ko sa bukid sa probinsya. Tuyo ang hangin, punong-puno ng alikabok, at may kakaibang amoy ng desyerto. Pakiramdam ko, pati ang paghinga ko ay kailangang makisama sa bagong mundong ito na papasukin ko. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, isang Arabong driver ang lumapit sa akin. Maikli ang kanyang tanong, diretso at walang paligoy-ligoy. "You are Presi Santos from the agency?" Tanong niya. "Yes, sir." Maikli kong sagot, habang mahigpit ang hawak sa aking mga papeles. Isinakay niya ako sa isang van, habang binabaybay namin ang kalsada,
mabilis na humaharurot ang mga sasakyan sa gitna ng matatayog na gusali. Sa labas ng bintana, mukhang ginto ang buong lungsod dahil sa kislap ng mga ilaw sa gabi. Napakaganda, napakayaman. Pero sa loob ko, parang unti-unting dumidilim ang mundo. Pakiramdam ko, isa lang akong maliit na aninong naliligaw sa gitna ng karangyaan ng bansang ito. Isang estrangherong handang maglingkod para sa pangarap na naiwan sa Pilipinas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking puting bila. Mataas ang gate nito, tahimik at parang walang kahit anong buhay sa loob. Pero nang bumukas ang pinto at humakbang ako papasok, biglang nagbago ang mundo. Biglang nawala ang nakakapunit na init ng desyerto. Pinalitan ito ng matinding lamig ng aircon at ng amoy ng mamahaling pabango na tila kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang lalaking matangkad. Ramdam sa tinting niya ang otoridad, pero sa likod ng kanyang matatalim na mata, may kung anong lungkot akong nababanaag. "You must be Presi, right? I am Ali Hassan. You will work here from now on," sabi niya sa mababang boses. Yumuko ako bilang paggalang. Bitbit ang kaba at ang maleta ng aking mga pangarap. "Yes sir, thank you," mahina kong sagot. Sandali siyang ngumiti. Isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Halos hindi gumalaw ang kanyang mga labi nang muli siyang magsalita. "My son is asleep. I'll show you your room." Habang sumusunod ako sa kanya patungo sa magiging silid ko, doon ko naramdaman na sa loob ng napakalaking bahay na to, hindi lang ako ang nag-iisa. Mukhang bawat isa sa amin sa ilalim ng bubong na ito ay may kanya-kanyang pasan na dalahin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa tilaok ng manok na nakasanayan ko sa probinsya, kundi dahil sa katahimikan ng isang bahay na tila nakakulong sa yelo. Dahan-dahan akong lumabas ng silid at tinungo ang kusina. Doon, nakita ko ang isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa harap ng mahabang mesa. Ang gwapo niya, parang anghel, pero ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Tila naghahanap ng isang bagay na wala roon. "You're the new one?" tanong niya sa maliit na boses. Hindi siya tumingin sa akin. "Yes, I'm Presi," sagot ko habang dahang-dahang lumalapit. Siya si Kaden. Sa ilang minuto naming pag-uusap, nalaman kong hindi siya madalas lumalabas. Ang tanging mundo niya ay ang malaking bila na to, ang kanyang mga laruan at ang ama niyang si Ali na laging abala. Habang tinitingnan ko si Kaden, bigla kong naalala si Junior. Magkasing edad lang sila, pero habang ang anak ko ay may kalayaang tumakbo sa ilalim ng init ng araw sa probinsya, ang batang ito ay parang isang ibon sa loob ng ginintuang kulungan. Doon ko napagtanto, hindi lang pala trabahador ang kailangan ng bahay na to. Kailangan nila ng buhay. Kailangan nila ng init na nawala na yata kasabay ng kung anong trahedyang bumalot sa pamilyang ito. Maya-maya ay pumasok si Ali sa kusina. Bihis na bihis para sa trabaho. Huminto siya at tumingin sa aming dalawa. "Make sure he eats his breakfast, Prezi. He's Kaden," utos niya bago mabilis na lumabas. Hindi man lang niya hinalikan sa noo ang anak. Tumingin sa akin si Kaden. Pagkatapos ay sa pagkain hindi man lang niya ginalaw. Sa sandaling iyon,
Alam kong ang pananatili ko rito ay hindi lang para sa pera. May misyon ako sa malungkot na batang ito at marahil sa mailap niyang ama. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Ang bawat sulok ng bila ay unti-unti kong nakikilala. Mula sa marangyang kurtina hanggang sa mga dekalidad na kagamitang wala namang gumagamit. Pero ang pinakamahirap basahin ay ang katahimikan ni Ali at Kayden. Isang hapon, habang naglilinis ako sa library, nakita ko si Kayden na nakasilip sa bintana. Pinagmamasdan niya ang mga ibong lumilipad sa labas ng mataas na bakod. Miss na miss mo na ang lumabas, no? Tanong ko sa kanya sa mahinang boses. Lumingon siya sa akin. May lungkot sa mga mata. Daddy says it's safer here. But it's so quiet, Pressy. It feels incomplete. Hindi ko napigilang maluha sa loob-loob ko. Mayaman sila, oo. Pero ang batang ito, parang bilanggo sa sarili niyang palasyo. Naalala ko tuloy si Junior. Walang mamahaling laruan, pero punong-puno ng tawa ang bawat araw. Dito, ang tawa ay parang isang bawal na musika. Maya-maya, narinig namin ang tunog ng sasakyan ni Sir Ali. Pagpasok niya, dire-diretso siya sa kanyang opisina nang hindi man lang sumusulyap sa amin. Pero bago niya maisara ang pinto, nilapitan ko siya. Alam kong katulong lang ako rito, pero hindi ko kayang makitang ganito ang bata. Sir Ali, I'm sorry to disturb you. Panimula ko. But maybe we could let Kayden play in the garden later. He really needs some fresh air. Tumigil si Ali. Tumingin siya sa akin. Yung matatalim na matang tila may itinatagong sugat. He's fragile, Pressy. You don't know what happened to her mother. You don't know what happened to his mother. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang panginginig ng boses niya. Doon ko naintindihan, hindi otoridad ang nagpapatakbo sa bahay na to, kundi takot. Takot na muling mawalan. Ang lamig ng aircon sa bila na ito ay hindi pala galing sa makina, kundi sa pusong matagal nang nagyelo sa lungkot. Sir, sabi ko nang may buong katapangan. Protecting him shouldn't be a reason to stop him from truly living. Hindi siya sumagot, pero hindi rin siya nagalit. Marahan niyang isinara ang pinto ng opisina niya. Paglingon ko kay Kayden, nakita kong nakikinig pala siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng bahagya sa akin. Gabi na sa Riyadh. Habang mahimbig nang natutulog si Kayden, pumasok ako sa maliit kong silid. Dito, ang tanging gamit na akin talaga ay ang cellphone ko. Ang tanging tulay ko sa mundong iniwan ko sa probinsya. Binuksan ko ang screen. Sumalubong sa akin ang wallpaper ko. Ang litrato ni na Benny at Junior na nakangiti sa tapat ng aming bahay. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango sa bila. Pero ang sumunod na message ni Benny ang bumasag sa katahimikan ng gabi ko. Pressy, hinahanap ka ni Junior. Hindi siya kumakain ng maayos. Sabi ko mag-iipon ka lang. Ingat ka dyan. Baka nakakalimutan mo na kami dahil sa ganda ng lugar dyan. Napatitig ako sa screen. Ang sakit. Sa halip na palakasin ang loob ko, tila may pait ang bawat salita niya. Pagdududa na naman. Nag-type ako habang may luha sa mata. Benny, kahit gaano kaganda ang mga gusali rito, wala pa ring hihigit sa dampa natin. Konting tiis lang. Mahal ko kayo.
Pagkatapos nun, ay pinatay ko na ang cellphone at humiga sa kama. Napatingin ako sa kisame. Naalala ko ang sinabi ni Sir Ali kanina na fragile si Kayden dahil sa nangyari sa nanay niya. Naalala ko rin ang takot sa mga mata niya. Pareho pala kaming malayo sa pamilya. Ako, malayo sa mga mahal ko. At si Ali, malayo sa sarili niyang anak kahit iisang bubong lang sila. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto ko. Nang buksan ko ito, nakita ko si Sir Ali. Wala na ang kanyang coat. Nakatupi ang manggas ng kanyang barong at mukhang pagod na pagod. Nakatupi ang manggas ng kanyang polo at mukhang pagod na pagod. Resi, sorry to disturb you. Kayden is asking for you. He can't sleep. He wants to hear that song you were humming earlier. Nagulat ako. Isang oyayi o lalabay sa Tagalog ang kinakanta ko kanina habang nag-aayos ng gamit niya. Tumango ako at sumunod sa kanya. Habang naglalakad kami sa madilim na hallway, naramdaman ko ang bigat ng pasan ni Sir Ali. Isang lalaking may lahat ng yaman sa mundo, pero hindi alam kung paano patahanin ang sariling anak. Pumasok kami sa kwarto ni Kayden. Naupo ako sa tabi ng kama niya at hinaplos ang kanyang buhok, gaya ng ginagawa ko kay Junior. Sinimulan kong kantahin ang ugoy sa duyan. His mother used to sing to her before the accident. Wika nito. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi authority ang nakita ko sa mga mata niya, kundi ang isang taong wasak na wasak. Simula noon, naging malapit kami ni Sir Ali. Hindi na siya ang lalaking nakakatakot na may matalim na mata. Naging isang ama siya na marunong nang makinig. Nalaman ko na ang asawa niya ay pumanaw sa isang trahedya sa kalsada. At simula noon, naging bilanggo na sila ng sarili nilang takot. Sa bawat kwento ko tungkol sa aming probinsya, sa bukid at sa ingay ng aming baryo, nakikita ko ang unti-unting pagbabalik ng kulay sa kanyang mukha. Hanggang sa naging rutina namin ang hapon sa garden. Habang tumatakbo si Kayden sa damuhan, madalas kaming mag-usap ni Sir Ali sa terrace habang humihigop siya ng kape. Resi, your family is lucky to have you. You bring life even to the coldest places. Uwi ka nito. Thank you, sir. That's just how we Filipinos are. Even when life gets tough, we still manage to keep a smile on our faces. Tugon ko sa kanya. Pero sa likod ng mga ngiting yon, may itinatago akong kaba. Dahil habang nagiging maayos ang buhay ko rito sa Riyadh, tila lumalabo naman ang connection ko sa Pilipinas. Ang mga tawag ni Benny ay mas maikli na, at ang mga sagot niya ay puro buntong hininga. Isang hapon, habang masayang pinapanood ni Sir Ali si Kayden na nagdidilig ng mga halaman, tumunog ang cellphone ko. Si Benny. Hello, Benny? Kamusta kayo ni Junior? Ayos lang kami. Mukhang ayos ka na rin dyan ah. Naririnig ko ang boses mo. Parang masaya ka na dyan sa amo mo. Uwi ka nito. Ano bang sinasabi mo, Benny? Nagtatrabaho ko rito para sa inyo. Tugon ko naman sa kanya. Nagtatrabaho o nakakalimot? Isang buwan ka pa lang dyan, pero parang ibang tao ka na. Huwag mong sabihin, mas gusto mo na ang buhay dyan kaysa sa amin. Anya pa nito. Napatigil ako. Tumingin ako kay Sir Ali na noon ay nakatingin sa akin. Tila ramdam ang tensyon sa boses ko. Napayuko ako. Napakasakit na ang taong dahilan ng pagsasakripisyo ko, siya pa ang unang walang tiwala sa kakayahan kong magmahal ng malayo.
Benny, hindi mo alam ang hirap ko rito. Huwag mo namang dagdagan. Ipinaba ko ang telepono. Naramdaman ko ang paglapit ni Sir Ali. Hindi siya nagtanong, pero iniabot niya sa akin ang isang baso ng tubig. Go inside, Presi. Take a rest. Family is never easy, especially when oceans are between you. Doon ko napagtanto ang kabalintunuan ng buhay. Ang dayuhang amo ko, nauunawaan ng lungkot ko. Pero ang asawa ko, tila nagiging dayuhan na sa akin. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Ang dating banyagang amoy ng disyerto ay naging pamilyar na sa aking mga ilong. Ang malaking bilan na dati ay tila isang malamig na museo, ngayon ay puno na ng ingay at buhay. Nasanay na ako sa timpla ng kape ni Sir Ali, sa paboritong laro ni Kaden, at sa katahimikang namamagitan sa amin na hindi na nakakailang, kundi nakakaginhawa. Pero sa kabila ng kaayusan sa Riyadh, ang pundasyon ng buhay ko sa probinsya ay unti-unti nang nanginginig. Isang gabi, habang naglilinis ako ng mga laruan ni Kaden, tumunog ang aking telepono. Hindi ito tawag, kundi isang litratong ipinadala ng isang kapitbahay namin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Litrato yun ni Benny sa isang inuman. May kasamang babaeng hindi ko kilala. At baka sa kanyang mukha ang tawang matagal ko nang hindi naririnig sa tuwing kami ang magkausap. Noon bumagsak ang lahat ng tinatsaga ko. Habang pinapatulog ko ang anak ng ibang tao, ang asawa ko ay naghahanap ng kalinga sa iba. Habang tinitiis ko ang init at lungkot dito, parang kinalimutan na niya ang dahilan kung bakit ako umalis. Tumigil ang mundo sa sandaling yon. Ang tunog ng laruang bumagsak sa sahig ay tila kulog sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ko na nagawang pulutin yon. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang bawat bagikmi na pilit kong itinatago. Dahang-dahang lumapit si Sir Ali. Hindi siya nagtanong, hindi rin siya nagalit. Sa halip, naramdaman ko ang init ng kanyang palad nang ipatong niya ito sa aking nanginginig na balikat. Isang hawak na puno ng pag-unawa na bihirang matagpuan sa mundong ito. Hindi ko magawang iangat ang aking paningin. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Hindi yun mapanghusga. Bagkos, tila binabasa niya ang bawat luhang pilit kong ibinabaon sa limot. You don't have to carry it all alone. Bulong niya. Ang boses niya ay parang haplos ng hangin sa gitna ng bagyo. Mababa, kalmado at totoo. Dahil sa ginawa niyang yon, tila nakahanap ako ng pader na masasandalan. Isang matibay na haligi na hindi natitinag, kahit gaano pa kalakas ang unos na dumating sa aking buhay. Sa loob ng matagal na panahon, ako ang nagsisilbing haligi para sa aming pamilya. Ngunit sa bisig ni Sir Ali, sa wakas ay pinayagan ko ang sarili kong mapagod at sumandal. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang mga luhang kanina pa pilit na ikinukubli ay tuluyan ng pumatak. Binabasa ang kanyang mamahaling polo. Ngunit hindi siya kumibo. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang yakap. Tila ba sinasabi niyang handa siyang saluhin ang lahat ng bigat na ilalabas ko. Sa bawat haplos niya sa aking buhok, unti-unting napapawi ang hapdi ng kataksila ni Benny. Ang bawat bulong niya ng tahan na ay nagsilbing gamot sa sugat na matagal ko nang iniinda ng mag-isa. Napagtanto ko na sa likod ng kanyang pagiging istrikto at formal na boses, may isang pusong handang umunawa sa isang tulad ko. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, naramdaman ko ang kanyang paghinga sa aking leeg. Itinaas ko ang aking mukha, at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid,
nakita ko ang isang ekspresyong hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Pagnanasa na may kasamang pag-iingat. "Thank you, sir." Mahina akong sambit. Ang boses ay pauspa sa pag-iyak. "You don't need to call me, sir, when it just us." Tugon niya, habang ang kanyang mga daliri ay marahang pinupunasan ang labi ko. Doon, hindi na ako nag-atubili. Ako na ang unang gumawa ng hakbang upang muling paglapitin ang aming mga labi. Ang halik na yon ay hindi lamang puno ng pagnanasa. Ito ay isang pasasalamat, isang pagtakas at isang pangakong sa gabing ito, hindi ako mag-isa. Kinabukasan, parang may nakadaga na mabigat na bato sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano haharapin si Sir Ali. Ngunit sa aking gulat, nang magtagpo ang aming mga mata, tila wala lang sa kanya ang nangyari. Balik siya sa pagiging formal, seryoso at profesional, na tila ba ang init ng aming ugnayan kagabi ay isa lamang maling panaginip. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga araw, may unti-unting nagbago. Bagamat tipid ang kanyang mga salita sa harap ng iba, naging mas maalaga at mabait siya sa akin. Ang kanyang mga utos ay naging pakiusap, at ang kanyang mga tingin ay may kalakip ng paalala na ako lang ang nakakaunawa. Habang nagiging maayos ang pakikitungo ni Sir Ali, kabaliktaran naman ang nangyayari sa amin ni Benny. Naging magulo, puno ng away, at tila wala ng pagkakaintindihan. Hanggang sa makarating sa akin ang isang balitang tila sumaksak sa aking puso. Inuwi na raw ni Benny ang kanyang babae sa mismong pamamahay namin. Sa simula, pilit kong ipinagkaila sa aking sarili ang katotohanan. Hindi ako naniwala hanggat hindi ko nakikita. Dahil dito, nagpasya akong magpaalam kay Sir Ali. "Sir, I need to take some time off. I have some things I need to settle back in my hometown." Nanginginig ng boses ko habang nagpapaalam. Tumango naman siya. Bakas ang pag-unawa sa kanyang mga mata at hinayaan akong umalis. Pagdating ko sa probinsya, sinalubong ako ng malamig na katotohanan. Lahat ng ibinalita sa akin ng aking pinsan ay totoo. Doon, sa loob ng bahay na pinaghirapan naming itayo, nakita ko ang kataksilang hindi ko kailanman inakala. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Sa harap ni Benny, idineklara ko ang aming huling paghiwalay. Hindi naman ako pumayag na hindi makuha si Junior. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang amang walang respeto at sa loob ng isang tahanang puno ng panlilinglang. Simula ng araw na yon, itinanim ko sa aking isipan na ang aking mundo ay iikot lamang kay Junior. Iniwan ko ang pangarap na muling makipagsapalaran sa ibang bansa. Napagtanto ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dolyar o riyal, kundi sa bawat yakap at tawa ng aking anak na nasusubaybayan ko sa araw-araw. Hindi naging madali ang magsimula mula bilang isang single mother. Ngunit ang bawat pagod sa trabaho ay napapawi sa tuwing uuwi ako at sasalubungin ng maliliit na bisig ni Junior. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, wala na ang anino ng panlilinglang ni Benny sa aming buhay. Pinili kong manatili. Pinili kong maging sapat para sa aking anak. Ang bahay namin na dati ay puno ng tensyon ay napalitan ng payapang katahimikan. Isang katahimikang nagpapatunay na ang pag-iisa ay hindi nangangahulugang pagkukulang, kundi pagpili sa sariling kapayapaan. Minsan, naaalala ko pa rin si Sir Ali. Ang kanyang kabutihan at ang sandaling naging sandigan ko siya sa gitna ng bagyo.
Ngunit alam ko na ang kabanatang iyon ay bahagi na lamang ng aking paglago. Nagpasalamat ako sa tadhana na dinala niya ako sa mga taong nagturo sa akin kung paano muling tumayo. Ngunit sa huli, ang sarili ko pa rin ang nagligtas sa akin. Sa bawat paglubog ng araw, habang pinagmamasdan ko si Junior na payapang natutulog, isang ngiti ang sumisilay sa aking mga labi. Hindi ko na kailangang lumayo pa para hanapin ang kaligayahan. Ang aking abroad ay kinabukasan ng aking anak, at ang aking paraiso ay ang piling niya. Dito sa sarili nating bayan, muli kaming nabuo.